Hi! Kokak mga hambugera! So, sa araw na ito, gusto ko lang i-share sa inyo of how I got my MVV visa for the Netherlands. Ibig sabihin ng MVV visa po ay Machtiging tot Voorlopig Verblijf. So, sana maintindihan nyo ang aking Dutch kasi alam nyo naman na bago pa lang ako dito at kararating ko lang here. So, ngayon gusto ko lang i-share sa inyo yung timeline kung gaano kabilis or kung sa tingin nyo matagal or mas mabilis sa inyo yung mga nandito na mga Pinoy, paki-comment na lang. So, yung MVV visa na yon ay yun yung visa na i-apply mo na it's like a sponsor visa kung meron kayong partner here or friend na mag-sponsor sa iyo. It's a visa na ibibigay sa inyo for more than 90 days. Pero yung validity talaga niyan is until 5 years talaga yan. So, pagdating nyo kagad here, ibig sabihin, pwede na kayo magstay dito ng longer and then, pwede na rin kayo hanap ng trabaho. So, legal ang kanyang proseso na yan. At hindi ganun kadali at maraming mga pinagdadaanan. So, let's dive in na mga bugeras para i-share ko sa inyo ang mga natutunan ko at some tips na I've learned along the way. So, let's go! Okay, so May 31 to July 13, pumunta muna ako here. As a tourist, muna yung visa ko, visiting friends and family muna ang klase ng visa na kinuha ko muna kasi gusto ko muna pumunta here to learn their culture. At the same time, while I was here, mga bugera, nag-aral din ako ng kanilang language. Self-study lang ako online. Binilan ako ng book ng aking partner, which is Ad Apple in Berkering A1. So, ito lang level na kinuha ko muna. So, nag-aral lang ako, YouTube, tapos, ayun, nagpa-appointment kami ng July 28. Umuwi kami ng Pilipinas, bumalik kami kaagad ng July 14. Kaso lang, yung July 28 na appointment, hindi pa ako ganun ka-confident na mag-take ng exam. So, kailangan namin siyang i-move ng August 28 para meron akong 1 month talaga na preparation for the exam. So, dumating na yung exam, August 28, I took the exam for reading, speaking, and knowledge of Dutch society. So, 3 category yung exam na yun. So, sa awa ng Diyos, na perfect ko siya, dumating yung results September. Tingnan ko muna yung timeline ko kasi sinulat ko talaga dito para hindi ako magkamali. So, dumating yung exam ko, September 9, the exam results. So, I passed the exam and talagang super tuwang-tuwa ako kasi talagang nagbunga ang aking pinaghirapan. So, ayun na, September 12, nag-apply na kami ng aming MVV visa application online. Lahat pala ng mga documents na kakailanganin na isubmit siya ay magdidepende sa sponsor mo. So, for example, kung yung sponsor mo ay ano na siya, tumatanggap na lang siya ng pension, iba din daw yung mga documents na isasubmit mo. Tapos, pag yung sponsor mo, yung partner mo na may work sa Netherlands, iba naman ang mga documents na ibibigay mo. So, magdepende yan sa status ng partner mo. So, for sure, ang kailangan lang naman yan, yung passport copy mo, yun ang mga isasubmit mo online, yung birth certificate mo, yung result ng exam, kailangan talaga yan kasi hindi ka maka-apply ng MVV application online kung wala yung result. So, yun lang talaga yung inaantay namin. Nung lumabas yung result September 9, September 12, nag-apply ka agad kami. Then, after 1 month and 4 days, dumating ang aking MVV visa approval. Talagang tinawagan muna kami bago namin na-receive ang approval kasi gusto malaman ng immigration dito sa city ng aking partner kung matagal na ba siya nakatira sa Thailand kasi nakikita nila sa record nila yan na ang partner ko matagal nang hindi bumabalik dito sa Netherlands. Tinatanong nila kung babalik pa ba siya here or mananatili na lang siya doon. So,
yun lang ang gusto nilang i-confirm, na gusto nilang malaman sa immigration. Nung sinabi ng jowa ko na babalik pa kami here, so that was October 16 yung approval namin. Sabi ni Mami, ay, ang bilis-bilis kasi na ano na kami, parang nawala na kami ng ano ba, parang napapagod na kami sa kakaantay kasi marami kami mga nababasa sa online, sabi na you have to wait for 3 months or kailangan mo mag-wait ng 6 months bago ang approval. So, depende talaga yan. It's case-to-case basis talaga. So, buti lang sa amin is 1 month and 4 days dumating kaagad yung aming approval sa MVV visa namin. So, talagang sabi namin, oh my God, this is it. So, kailangan mabilisan na talaga. So, after kami nag-submit ng aming MVV visa namin online, application namin, nagpa-appointment kaagad kami sa aming passport na ibibigay namin doon sa embassy doon sa Manila kasi we were staying in Cebu na that time. Kasi pahirapan yung appointment nila, mahirap makakuha ng appointment nila. So, kahit hindi pa lumabas yung ano namin, yung visa namin, yung MVV, nagpa-appoint kaagad kami ng date ng November. Actually, 2 appointment namin kasi naninigurado talaga kami kung hindi dumating yung appointment namin o hindi dumating yung visa namin, yung MVV ng after a month, at least meron pang another appointment kasi pahirapan kumuha, pahirapan ang date kung kailan ka kumuha ng appointment mo. So, 2 appointment kinuha namin. That was October 5 and November 5. So, at least, kasi yun lang talaga ang lumalabas na mga date doon pag chinek nyo yung online na yun. So, dumaan na lang ang October 5, wala pa yung ano namin, yung result ng MVV visa namin. So, kinancel na lang namin para maibigay namin sa mga iba na mga nag-a-apply. Buti na lang, October 19, dumating kaagad yung aming MVV visa. So, meron pa kaming November 5. So, medyo matagal-tagal kami nagstay sa Cebu nagstay kami until November 22 kami doon. Pero November 5, lumipad muna kami sa Manila para ibigay namin yung passport para tataka na nila ng sticker. So, November 5 yung appointment namin. Bumalik kami ng Cebu. Tapos, nag-antay kami until November 22. Although, lumabas yung visa namin, yung sticker namin ay November 11. Lumabas yung sticker na-receive namin ng November 11. Pero, we have to stay until November 22 kasi meron pa kaming contract sa condo sa Cebu na although pwede naman namin siyang i-cut pero sayang kasi nagbayad na kami until November 22 sa Cebu. So talagang ginamit na lang namin at para ma-enjoy na rin namin yung days ko there with my family and friends sa Cebu. So until 22. So 23, lumapad kami sa Bangkok. Inesikaso muna namin lahat yung mga gamit ko kasi ang dami mga naiiwan doon. Ang dami namin mga binenta, yung mga printer, yung sofa, lahat-lahat ng mga gamit ng mga naipundar namin doon sa Thailand. Inasikaso muna namin bago kami lumipad dito. December 9 kami dumating and then we had our appointment December 11 para kunin to pick up our residence permit sa immigration December 11. And then December 12, meron kaming appointment sa City Hall para sa aming BSN. So, ibig sabihin itong BSN na kailangan mo siyang kunin from the City Hall, ito yung number. Ibig sabihin, pwede ka nang mag-apply kasi hinahanap ito sa lahat ng mga employer or company dito sa Netherlands. Kung sa atin pa sa Pilipinas, meron tayong yung national ID natin. So, yun din yung sa kanila, yung national ID nila, yung BSN na yun, yung Citizen Service Number. December 17, lumabas ka agad siya. There you have it, mga hambugera. That was my full MVV visa journey timeline. It's not always easy. If you stay organized and focused, it's absolutely achievable. So, yun mga hambugera. So, August 28 to December 9 pagdating namin, nakuha lang namin yung processing ng visa ko within 4 months. Very blessed and grateful at ngayon, eto na lumalaban sa buhay at para sa future at para sa ekonomiya ng ating bansa.
So if you have questions and if you need an advice, feel free to comment or i-message nyo lang ako kasi mabilis pa ako sa kidlat pag sumagot. Alam niyo yan.